maalis o mapunan yung spiritual blindness. Kasi lahat naman ng Kristiyano ay dumadaan dito. Ito yung secret kung paano ma-overcome yung ganong situation. Basin po natin, di ba, parang iba-iba yung kada linggo, kada buwan, parang dinadala tayo, nililid tayo ng Panginoon sa isang flow. Merong flow. Last time, nandun tayo sa anniversary, nandun tayo sa planning, nandun tayo sa leadership, nandun tayo sa personal development. Tapos, napunta naman tayo sa paano yung ma-overcome yung tungkol sa spiritual. Kasi last time, puro practical. Ngayon, puro spiritual. At ngayon pong umaga ay tungkol pa rin sa spiritual naman. Spiritual pa rin po tayo hanggang matapos ang ating kalbaryo dito sa mundo. Amen! So, ang ating topic o subject sa umaga nito ay spiritual inner strength. Sa Tagalog po ay spiritual na yung lakas sa loob o strength sa loob ng ating pagkatao, spiritual dun sa ating kalooban, dun sa ating kalooban. So, ito lamang, meron bang time na umaatras tayo sa laban? Oo, meron. Meron? Yan. Yan ang ating i-resolve ba yun sa umaga nito. Amen. Kasi pipiliin mo rin yung kalaban mo. Baka mamaya nakamotor ka lang, yung kalaban mo 16-wheeler. Talagang dinipat ka rin, di ka Amen. So, itong prinsipyo na to ay makapangyarihan at applicable sa life conflict. Kasi ang ating pong topic ay spiritual inner strength. Dahil patungkol po ito sa buhay. Kasi baka ma-receive natin to, banggain natin lahat ng mga mas malaki sa atin, di ba? Dahil meron tayong prinsipyo na to. So, dalawa po yung text. Ito yung sa Proverbs 24, yung saying 25, at saka yung sa Psalm 46, 1-11. Ako may mga Biblia po kayo dyan. Pwede nyo pong i-translate sa Tagalog dahil ang translation po sa akin ay English. Amen. At sabi dito, babasahin ko po, maaari lang pong makinig ang bawat isa. If you falter in a time of trouble, how small is your strength? Rescue those being led away to death, hold back those staggering towards daughter. Sino po may Tagalog na Bible para Tagalog na lang po yung aking gagawin? Kawikaan 24 sa versikulo 9 hanggang 12. Apo. Yan. Kawikaan, Kabanata 24, sa talatang 9 hanggang 12. Anumang pakanan ng masama ay kasalanan at pinamumuhian ng tao ang nanunguya sa kapwa. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugan na ikaw ay mahina. Nalilibig tulungan ko at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. At sinabi mong wala akong pakialam sa tao yan, ito'y hindi maikakaila sa Diyos na nakakalan ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo, at babayarin niya ang tao ayon sa ginawa nito. Amen. Ba, ang ganda ng verse. Saying 25 po yan, mga kapatid. For information po, ito po ay wika ni Haring Solomon. Ito po ay 30 sayings, 30 na kasabihan ni Haring Solomon. At sinasabi niya na meron ditong apat na metaphor na ginagamit ang Haring Solomon. Ito yung ama, yung anak, at yung babaeng lady wisdom, at yung folly. Ayan, yung hangal, yung babaeng hangal. Ngayon, sinasabi niya doon
na sa anak niya na, anak, makinig ka sa lahat ng sasabihin ko. Itong counsel na to, ilagay mo sa iyong pandinig. At ito yung sinabi niya na sa saying 25, na kapag ikaw ay bumigay, kapag ikaw ay bumigay sa gitna ng conflict, gaano kaliit ang iyong kalakasan. So, dun po tayo, yun yung bibigyan nating pansin. Amen. So, ito po yung text na ating pag-aaralan sa umagang ito. And, ito po yung isa sa magiging way o key para kung tayo po ay merong obstacle o conflict sa ating buhay, ma-overcome po natin. Ito po yung secret na aking mababahagi tungkol sa kung paano mag-gain ng lakas sa gitna o sa oras ng conflict. Amen. So tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa aming tulog. Thank you, Lord, for your love, your grace, Panginoon, your blessing, sa inyong mercy, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Higit sa lahat, sa inyong pag-ibig, Panginoon, your unconditional love, Panginoon, sa bawat isa. Father, we ask for your guidance. We ask, Lord, na cleanse us, Lord, by the precious blood of our Lord Jesus Christ. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming puso, ang aming isip, Lord. And open our eyes so we can see the beauty of your word. And we pray, O God, that the Holy Spirit help us to understand your word. Help us, Lord, to gain more knowledge, to grow more, and to be more like Christ, Panginoon. At higit sa lahat po, Panginoon, na masumpungan po namin kung paano, Lord, humingi ng lakas sa oras po, Panginoon, na kinakailangan po namin ang kalakasang nagmumula sa inyo. Panginoon, alisin niyo po, Lord, anumang distraction, anumang bagay na sumasakal, Panginoon, sa inyong salita sa aming mga puso. Help us, Lord, to conceive your word, Panginoon, at mag-manifest ang inyong salita sa aming buhay, Lord. This is all we pray. This is my name we pray. Amen. Amen. Good morning! Good morning! Good morning! Parang wala nang nawawalan tayo energy. Amen. So, ayan. Isang tanong ulit. May oras bang natatakot kang lumaban sa buhay? Amen. Yes, nasabi niyo na kanina. Ito pa, sumuko na po ba kayo sa gitna ng laban? Yung nandun tayo sa gitna ng laban, tapos bigyan mo matras. Minsan yung parang, yung nandun ka na sa makukuha mo na yung isang bagay eh. Pero masyado siyang parang naging komplikado. So, umatras ka ulit, parang hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang ituloy. Baka kasi ganito yung mangyari, o natatakot na magpatuloy dahil nag-fail, o yun basta yung parang natakot ka lang na magpatuloy sa nais mong gawin. So, ito po ay tanda lamang na tayo ay tao. Dahil may ganun talagang katangian ang tao. Yung parang minsan lalaban, minsan aatras, minsan natatakot, minsan palaban. Pero may iba naman nagsasabi, lalaban, pero pag nandun na sa may labanan, maatras na. So, sino sa Bible ang kilala natin na ganito sa gitna ng laban, umatras? Amen?